Samantala, umalma ang isang consumer group na nakatakdang dagdag singil sa tubig pagsapit ng Enero. Hindi pa man daw kasi naipatutupad ang bawas singil na dapat noong 2013. Heto, may dagdag gastusin pa ang bubungad sa bagong taon. May news to go si Julio Segovia. Sa January 5, epektibo na ang dagdag singil sa tubig. Pero sa February pa ito makikita ng mga consumer sa water bill. 1.32% ang dagdag sa basic charge ng Manila Water o katumbas ng 36 centavos per cubic meter na taas singil. Kaya para sa average household na kumukonsumo ng 30 cubic meter kada buwan, papatak na mahigit 20 pesos ang dagdag sa water bill. 9 pesos naman ang tinatayang magiging dagdag sa monthly bill ng average household na sineserbisyo ng Maynilad. 1.12% kasi ang dagdag sa basic charge ng Maynilad, katumbas ng 38 centavos per cubic meter. Magtitipid na lang, wala namang ibang magawa kung yun talaga ang policy, so magtitipid na lang. Ang dagdag singil sa tubig bunsod ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA, kung saan binabawi ng mga water company ang naging galaw sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang banyagang pananalapi. Humina kasi ang piso sa palitan mula huling bahagi ng 2013 hanggang ngayon. Rather than i-delay ng i-delay, i-postpone ng i-postpone, maaaring lumaki ng lumaki siya. And then, mas malaki yung impact sa mga consumers kung isang bultong i-deliver yung FCDA adjustment. Umalma ang consumer group na WARM o Water for All Refund Movement sa dagdag singil. May iniutos kasing bawas singil sa tubig ang MWSS noong October 2013. 1 peso and 56 centavos per cubic meter sa Maynilad at mahigit 7 pesos sa Manila Water. Pero imbes ipatupad, iniakyat ito ng dalawang water concessionaires sa arbitration dahil parehong rate hike ang kanilang petisyon. Hindi ito makatarungan at hindi ito napapanahon, hindi magandang pamasko ito sa taong bayan. Sana igalang na muna yung mga proseso na ito, igalang nila yung batas, igalang nila yung mga petisyon. Kayong mga nasa media, sana paupuin dito sa proseso ng arbitrasyon para makita nyo, transparent ba ito? Tiko mabibig ng MWSS sa arbitration dahil sa confidentiality rules. Gayunman, iginiit nitong magkaibang singil ang FCDA at nakabinbing rate rebasing na kada 5 taon ipinatutupad. With or without rate rebasing, dapat ipinapatupad yung FCDA. Kaya pinatupad namin ngayon. Giit ng Manila Water. This is just a, kumbaga ang tawag natin ay pass-through mechanism. So ito ay hindi nakakadagdag dun sa projected net income ng kumpanya dahil ibabalik mo rin ito dun sa mga borrowings at yung mga loans na nahiram. Ang pakonsuelo, may sapat na supply ng tubig sa Metro Manila sa susunod na taon, taliwas sa mga unang ibinabala na posibleng magkaroon ng water shortage. Sa huling monitoring, nahigitan pa kasi ng Angat Dam ang 210-meter water level target nito bago matapos ang Disyembre. Julio Segovia, GMA News.